Kung ikaw ay nasa edad na 23 hanggang 27 or 28 sabihin na natin, yan yung time na naguguluhan ka pa rin sa sarili mo or yung pinaka-peak na time na sobrang naguguluhan ka. Hindi mo alam kung ano ang gusto mong gawin. Iniisip mo yung magulang mo. Iniisip mo yung future mo. Iniisip mo ano ba yung magiging career mo. Iniisip mo yung future family mo. Future boyfriend or girlfriend mo, papangasawa mo. At alam ko sama-sama. At yan din yung edad na mataas yung chance na dyan yung mga nagsisuicide. At kung ikaw yun, wag na wag mong gagawin yan. Okay? Instead, gawin mo to. Una, syempre mag-pray ka. Number 1. So, alam ko, pwedeng madali lang sabihin, mag-pray lang, sige. Pero try mo hawakan yung Bible mo, tapos basahin mo lang. Magbasa ka lang para lang malibang yung isip mo. Pangalawa, alamin mo kung ano yung hilig mo. Ano ba yung kinahihiligan mo ngayon? At sa kinahihiligan mo na yon, mag-isip ka ng paraan kung paano mo siya magiging karer. Okay? Halimbawa, mahilig ka sumayaw. O kaya mahilig ka mag-basketball. Or kung ano man, mahilig ka magluto. Kung mahilig ka magluto, gawin mo siyang way para masolusyonan yung mga pinangangambahan mo. Ano, magulang mo, ano ba yung future, ano ba yung paano matutulungan yung magulang mo, paano mo mabibuild yung future mo, yung career mo, and paano magiging stable yung income mo. So, pwede mo siyang pagkakitaan at the same time, malalayo ka pa sa stress na nararanasan mo. Kasi nalilibang ka, at the same time, gusto mo yung ginagawa mo. Halimbawa, nagluluto ka, magluto ka ng masarap na pwede mong ibenta. Okay? Sa una, maliit lang, pero pagkabalahan mo siya. Meron kang cake. Okay? Yung cake na yon, pag-aralan mo about sa lahat ng klase ng cake, yung mga nag-exist na sa market, pag-aralan mo, ubusin mo yung oras mo doon hanggang sa makabuka ng mas masarap at quality pang cake. Hanggang sa ibenta mo. So pagkabenta mo, pwede mo siya maging negosyo. Pagandahin mo ang packaging, padamihin, palawakin mo ang market, benta mo kahit manual lang. Hanggang sa meron ka ng Facebook page, binibenta mo na rin siya online. Nagkakameron ng pangalan, lagyan mo ng pangalan, ng brand. So hanggang sa lumaki. And yung mga problem mo na yun, sa una mahirap talaga, pero ang gandahan nun, huwag kang palipat-lipat. Dapat kung ginagawa mo yun, kung nagagawa ka na nun, huwag ka nang gumawa ng another business, pwede yan. Isa lang. Kung ano yung hilig mo, hanap ka ng way kung paano mo siya pagkakakitaan at magiging career mo siya in the future. Yun ang gawin mo. And pag lumaki yun, matutulungan mo magulang mo, mabibuild mo yung future mo, yung family mo, syempre, in the future, magiging stable, makakapag-provide ka. Hindi ka mahihirapan, hindi ka ma-stress. Kasi usually yung stress na yan sa ganyang edad, kasi pinagdaanan ko din kaya ko na experience. Stress talaga yan dahil dun sa anxiety yan dahil inisip mo yung future, ano yung mangyayari. Kasi tumatanda ka, nagtapos ka naman ng college, ng pag-aaral, pero bakit parang wala? Ano ba yung para sa akin? Yan. So, ganun. So, yan yung ginawa ko and dumating talaga ako sa time na iniisip ko ano bang mangyayari sa magulang ko, tumatanda sila, ako din, paano yung magiging future family ko, isipin ko pa ba sarili ko, paano makakalis sa trabaho ko to. So, nagsama-sama. Paano ako lilalaki yung kita, paano mapapagawa ng bahay yung magulang ko, sarili kong bahay, parang ganun. So, dyan sa edad na yan, sigurado ako, 95% kung nasa edad kang yan, pumasok sa isip mo yan. Hindi lang ako, marami ako napagtanungan, ganun din talaga. And actually, yung iba naming mga naging employees is pinagdadaanan talaga yan. So, kung nasa edad ka pa ng sa baba, yan, hindi mo pa naisip ngayon yan, pero dadaan ka doon. So, maging handa ka kung wala ka pa sa ganung edad. At sigurado ako, dadaanan mo talaga yan. Mag-iisip ka ng future mo. So, ganun yung gawin mo. Kung ano yung pinaka gusto mo nang gawin ngayon na pwede mong pagkakitaan in the future at maging career. Yan. Dati ako noon, gusto ko mapagawa ng bahay yung magulang ko. Kaya nagsikap ako. Ang dami kong pinag-aralan noon. So, kaya pinag-aralan ko, sales and marketing talaga. Hanggang sa naging skills ko na siya, na napakinabangan ko talaga. Doon ko ginalingan. Hanggang sa nakapag-build na kami ng company ngayon. Na siya na yung naging career ko. Siya na yung ginagawa ko ngayon. So, hindi na ako naghanap ng ibang trabaho kasi may business na kami. Which is ito ngayon, yung Rodel Rest Corporation. Na meron na kaming employees na natutulungan din. Kahit sa mga employees namin, sinasabi namin yan, meron kami mga training, and yung mga na-experience ko, sinishare ko rin talaga. At gusto ko ma-share din sa iyo na baka pinagdadaanan namin yung part na yan. Okay? So, kaya ngayon, kung napanood mo na to at alam mo na-relate ka, yun ang gawin mo at i-share mo din sa mga kakilala mo or friends mo na at sa tingin mo ay matutulungan din
ng video na to kasi lahat talaga dumadaan sa ganyan. So yun lang, and hopefully nakatulong ito kahit paano. Thank you. Tagumpay,